Yun no? Hi guys! Welcome back again to my vlog, and for this video, may share ko sa inyo. Ilang araw na tong video na to pero hindi ko pa na-edit dahil di ko alam kung paano ko umpisahan, ano sasabihin ko, at paano ko i-share sa inyo yung experience ko na to. May 20, last day ko sa company at magre-resign na tayo. Nakakalungkot man kasi kahit pa paano nasanayan mo na yung trabaho, naging kampante ka na sa mga tao, nakasanayan mo na yung lugar, at syempre napamahal na sa yung mga bagay-bagay dito. Pero dahil gusto natin mag-level up, gusto natin ma-experience yung iba pang bagay, gusto ko pang maka-experience ng iba pang skills, gusto ko pang i-improve yung nihongo ko, kaya nag-decide ako na mag-resign. Noong mga nakaraang video kung nakapalo ka sa akin, kung papansin mo, nakapasa ako sa prometric exam. At ang tinig kong prometric exam ay caregiving or nursing care. At bago ako mag-resign, pinag-isipan ko yung mga consequences, pinag-isipan ko yung mga possibilities, at syempre kumuha ako ng lakas na loob na magsabi na magre-resign na ako. October last year, 2023, nakapag-take ako ng exam ng Japanese language ng nursing care prometric exam. At nung sumunod naman na buwan, November, nag-take ako ng English nursing care prometric exam. Dalawang exam kasi ang nursing care na kailangan mong ipasa bago ka makapag-apply. And luckily, praise God at nakapasa tayo. At nung nakapasa tayo, syempre hindi naman tayo pwede agad na mag-resign dahil kakarating nga lang namin at bago pa lang kami dito sa Kaisha or company namin. Pinag-isipan ko talaga na matagal, kumuha ko ng lakas ng loob, at syempre pinag-pray ko rin about dito. Napakabait ng mga boss ko, ayos kasama yung mga Pilipino, hindi lang Pilipino syempre. Majority sa mga kasama namin ay mga Japanese. Hindi lang yun, kasama na rin yung mga Vietnamese at iba pang mga lahi. Siyempre, nakasanayan ko na rin yung lugar. At talaga nga naman, napakaganda, mamamangha ka at marirelax ka. Yun din yung mga sinasabi ko sa mga videos ko at yun ang totoo. Pero habang nagtatrabaho ko, may mga napansin ako mga bagay. Kapag nagtatrabaho ko sa construction, or sa shipbuilding company, masasabi mo na oo nga ang sinasabi ko. Napansin ko na maraming mga panganib na bagay sa kalusugan at syempre sa kaligtasan. Dahilan ng pinunta natin dito sa Japan ay syempre para makapagtrabaho. Hindi para mag-tour lang, kumain ng masasarap, pumunta sa mga gusto mong lugar, o gawin yung mga gusto mong gawin. Syempre pumunta tayo dito para magtrabaho. Pero bilang tao at empleyado, may karapatan din naman tayo na ang ating kalusugan at ang ating kaligtasan. Yun din kasi ang kinukonsider ko kapag ako ipapasok sa isang company. At sa 8 buwan natin na pagtatrabaho, salamat sa Diyos at iningatan niya tayo dahil safe tayo na nakapagtrabaho sa loob ng 8 buwan. Hindi tayo nagkasakit at syempre hindi rin tayo nasaktan. Syempre, doble ingit na lang din. Kung sa pagod naman, literal siya talagang pagod. Lalo na pag ganito na construction ng gawain mo at kapag nasa shipbuilding industry ka. Pero may mga time din na hima o wala ka masyadong ginagawa. Nagkataon lang talaga na iniisip ko yung kaligtasan at kalusugan ko para makapagtrabaho pa rin ako na maayos dito. Dahil nung mga nakaraang buwan, may mga nakita ako na aksidente. Yung kasama ko sa dormitory na kapwa ko Pilipino na nagtatrabaho dito sa company ay naaksidente siya at nagkaroon ng crack ang kanyang buto. Ilang linggo rin na hindi siya nakapasok. Bilang nagtatrabaho din sa shipbuilding, ginawa kong consideration yun para magkaroon ako ng basihan at pwedeng yun ang pwede kong idahilan. Sa totoo niyan, talaga napakabait ng mga amo ko. Wala rin din naman ako na masabi kaya nagdalawang isip pa rin ako kung itutuloy ko o hindi. Pero dahil inisip ko ang aking kalusugan at kaligtasan, ako ay nag-decide na mag-resign. Last March nga nung nagsabi ako dun sa boss ko na magre-resign na ako. Pero kinausap ako na mag-stay at mag-extend pa. Nagkataon naman na sinabi nila na may mga kinuha silang 3 Pilipino na magtatrabaho dito at yun yung magiging kuhay namin or junior kung tinatawag. Kinonsider ko rin yun na mag-extend pa dito gawa ng wala pa sila at busy ang kumpanya at kakaunti lang empleyado. Bilang pasasalamat na rin na kinuha nila ako na trabahador at makabalik dito sa Japan at makapagtrabaho, ako ay nag-extend pa. Kailangan kasi ng render na 1 month kaya instead of April 20 ako na makapag-resign, nakapag-resign na ako noong May 20. Pero hanggang bago ako mag-resign, ayun, wala pa yung mga kuhay namin gawa ng matagalang proseso sa Pilipinas. Pero syempre, time has come so kailangan din natin na kunin yung opportunity na makapagtrabaho sa ibang skill, sa ibang company, sa ibang environment, makasalamuha yung ibang tao, at syempre maka-explore pa ng iba't ibang lugar dito sa Japan. Kaya malaking pasalamat ko sa mga boss ko, sa mga nakatrabaho ko, sa mga Japanese na naging kaibigan ko, sa mga taong nakasalamuha ko, sa mga taong tumulong sa akin habang nagtatrabaho ko dito, sa opportunity, Lord, sa pag-iingat, sa mga bagong skill na natutunan ko, at sa iba pang mga bagay na natutunan ko. Maraming salamat. Lalo na sa 2 senpai ko na lagi ko nakakasama. Maraming salamat sa inyo sa pagtsatsaga sa akin, sa pagtulong, sa pagturo, sa tawanan, sa kwentuhan. Napakalaking blessing na kayo yung mga nakasalamuha ko at nakasama ko dito sa trabaho. At sa susunod ko na journey, syempre may halong kaba, may halong excitement, and I know for sure may mga matututunan tayo dito, may new skill tayo na matututunan. At kanina nung morning meeting namin, bago matapos yung chore o yung tinatawag na group meeting sa umaga, tinawag ako ng leader namin at pinupunta ako sa tabi niya. Bago kasi mag-resign dito or bago umalis ang isang worker, binibigyan nila ng final grade. Kumbaga bilang respeto sa mga naging contribution
sitwasyon niya sa pagtatrabaho niya dito sa company. Tinawag niya nga ako, sinabi niya yung pangalan ko na shinare niya sa mga kasamahan namin na last day ko na sa company. And yun, nagpasalamat naman sila. Nagpasalamat din ako. Medyo mangutal-ngutal pa nga nagsasalita na ako. Pero ito yung sinabi ko. Ito yung final greeting na sinabi ko sa kanila. Minasan, ohayo gozaimasu. 今日は仕事の最後の日になります。今井工業株式会社に入らさせていただきありがとうございました。私は新社以来8ヶ月、本当にいろいろお世話になりました。福岡総選で学んだことを今後も活かし、これからも努力していただきたいなと思っております。今井の人とご一緒に仕事ができて本当に良かったと思います。うまくいくことばかりではありませんでしたが、共に失敗を乗り越えたり、自分のわからないことを優しく教えてくださったりことに心より申し上げます。今井様のご活用とご健康を心よりお祈りいたします。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。